Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. So, tayo po ngayon ay nasa daily, every Friday na live prayer po dito po sa Rema Fields. Before po tayo magsimula, tayo po muna ay balik tanaw sa mga napag-aralan po natin ngayong linggo pong ito. Ano po? Ang topic po natin ay the cost of following Jesus nobody talks about. Si Pastora Giselle po, ang shinare po sa atin, number 1, because they follow Jesus faithfully. Number 2, living openly for Christ. Number 3, refusing to deny their faith. Nabanggit po niya doon na sa matapat na pagsunod po natin sa Panginoon, makakaranas tayo ng pag-uusig at hindi tayo makakatakas sa bagay po na ito. Ang pag-uusig po ay halaga ng pagsunod natin. Ito po ay kaakibat, kasunod ng pagsunod natin. Even po, katulad po ng nangyari sa Panginoong Jesus, nung time na pinili niya na gawin ang kalooban ng Diyos, maraming umusig sa Kanya. Amen? Bakit hindi po lahat ay agree doon sa ginagawa niya? Hindi lahat ay naiintindihan yung ginagawa niya. Amen po. Number 4, sabi niya po dito, standing firmly on God's truth. Kailangan mong iwan ang makamundong bagay para masunod ang Diyos. The only way para makatagal tayo ay masanctify tayo. Naalala ko po yung mga tinuturo po sa atin ng mga pastor po natin na hindi pwede na yung kanang paa natin ay sa Diyos, yung kaliwang paa ay sa mundo. Amen po, mamimili ka kung sino yung paglilingkuran mo. Amen po. At katulad po ng isinare naman po sa atin ni Pastora Dayan, following Jesus will cost your everything. Ngayon, isipin po natin ano po ba yung mga bagay na o mga tao na pinakamahalaga sa atin. Yan po yung yan yung unang-unang hihingin sa atin ng Diyos. Amen po. Ang number 5 po, ang sabi niya dito, light exposes spiritual darkness. Yung buhay mo, ito yung testimony mo. Amen po, your life preaches for you. Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-isip, kung ano yung kilos na, o yung ugali na nakikita sa atin, ito yung sumasalamin. Ito yung nakikita ng mga tao. Amen. At dito sila babase, dito nila ikukumpara yung salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Ang sabi niya dito, shine in humility, not in compromise. Tayo pong mga Krisyano, ayaw ng Diyos na nagpapatuloy tayo sa compromise. Amen po. Naalala ko po yung nabasa ko sa isang social media, there is no such thing as gray. Black kung black, white kung white. Mali kung mali, tama kung tama. Amen po. Hindi natin hindi natin mababago ang salita ng Diyos para lang mag-fit doon sa pananaw natin o sa pangatwiran natin. Amen po. So, number 6, the cost of following Jesus nobody talks about. Sabi po niya dito, the world hates righteousness. Alam po natin, dito po sa mundo natin, nagiging normal na ang kasalanan. Amen po. Hindi na ma-distinguish ng mundong ito kung ano yung tama at mali. Bakit? Kasi hindi nila alam. Hindi alam ng mundo ang katotohanan at ayaw ng mundo ang katotohanan. Gusto ng mundo, tayo ang sumunod sa flow. Pero bilang mga Krisyano, tinawag po tayo na maging salungat sa takbo ng mundong ito. Amen po, only a living fish swims against the current. Ito po yung sabi ni Pastora Dayan. Amen po. So, tayo pong mga Krisyano, hindi
maganda po na i-check natin yung buhay natin kung tayo ba ay yung buhay ba natin ay nakaayon na sa takbo ng mundong ito o nakaayon pa rin sa salita ng Diyos. Maganda po na magsaliksik tayo sa bagay po na ito. Amen po. So, yung pag number 7 naman po, ang sabi niya po, refusing to compromise biblical values, the cost of following Jesus, nobody talks about. Refusing to compromise biblical values. Sabi po mga Kristyano, tayo pong nakakaalam ng katotohanan. Bakit? Kasi nasa atin po ang banal na spirito. Amen po. At dapat nilalakaran po natin yung liwanag. Amen po. Ang sabi po ni Pastora Dayan, yung kahigpitan ng Diyos ang mag-iingat at magliligtas sa'yo. Marami pong bawal. Amen po. Sa Biblia, alam po natin itong lahat. Maraming fino-forbid ang Diyos sa mga Kristyano, sa mga sumasampalataya. At ang sabi po dito, ito yung mag-iingat sa atin, sa kapahamakan. At ito yung magliligtas sa atin sa kapahamakan. Amen po, yung pagsunod mo ang magliligtas sa'yo, sa atin, sa kapahamakan. Ang sabi po dito, ang mundo, kabaligtaran naman po natin ang mundo. Dahil ang mundo po ay ayaw ng biblical values. Amen. Taliwas ang kaisipan ng mga makamundong tao sa Biblia. Amen po. Pero tayo pong mga Kristyano, ang mga tagasunod ni Jesus, ang buhay natin ay naaayon sa salita ng Panginoon. Amen po. At sa number 8 po, ang sabi niya dito, following Jesus will really cost you misunderstanding. Hindi ka maiintindihan ng karamihan. Hindi ka maiintindihan ng mundo. Naalala ko po yung sabi po nung isang teacher ko nung high school kasi nakausap niya daw po yung nanay ko po. Ang sabi niya, wala tayong magagawa kasi yun ang pinili niya. Amen po. Hindi naman maiintindihan ng mga tao yung pinili mo, yung pinili natin. Pero tayo na nakakaalam ng katotohanan ay kailangang mamuhay sa katotohanan. Tayo na nakakakita ng liwanag ay kailangang lumakad sa liwanag. Amen po. Ang sabi po dito, obedience to God will never lead you to death. Wala po. Tayo po, sa bawat isa po sa atin, wala po tayo na kilala na sumunod sa Panginoon na napahamak sila. O wala tayong kilala na mga tao, mga Kristyano na binigay nila yung buhay nila and yet nagkaroon sila ng miserableng buhay. Wala po. Amen po. Sabi niya dito, it will lead you to reward. Amen po. Ang sabi nga po ng Bible, narrow is the way that leads to life. Pero yung dulo nun ay buhay na walang hanggan. Amen po. Kailangan nga lang po nating maging fit, makapasok doon sa narrow na daan. The cost is real, but the reward is eternal. Sabi po ni Pastor Boy, nababanggit niya sa mga turo niya, maganda, mas okay na tayo ay dumaan sa lubak-lubak na daan kasama mo ang Panginoon kaysa dumaan tayo sa lugar na payapa, walang hadlang, and yet hindi pala natin kasama ang Panginoon. Amen po. Sabi niya dito, the cost is heavy, but the crown is worth it. Ano nga ba ang mga bagay o mga tao na mahalaga sa'yo? Bakit kailangan nating isacrifice ang lahat? Sabi po ni Pastora Dayan, because Jesus is worth giving up everything. Jesus is worth fighting for. Amen po. Kung tayo, na ipaglaban po tayo ng Panginoon, tayo na mga tinawag ng Diyos, ay ine-expect ng Panginoon na ipaglalaban natin siya. Amen po. Ipaglalaban natin yung calling natin sa Kanya. Kasi ang sabi po ng Bible, hindi natin kayang isipin o hindi pa inilagay ng Lord sa isipan natin yung mga bagay na magaganda na inihanda niya sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Amen po. Kapag mahal mo ang Diyos, kaya mong ibigay ang lahat sa Kanya. Ngayon, kung may mga bagay pa po tayo na hindi kayang maisuko sa Panginoon, siguro hindi pa po
buo yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen po. Katulad naman po na shinare sa atin ni Pastor Francis, number 9, preaching the gospel boldly. Kasama po ito sa cause of following Jesus, nobody talks about. Akala po ng ilan, ang buhay ng mga Krisyano ay happy-go-lucky lang. Amen po. Pero ang pagsunod mo sa Diyos, ang mabangong samyo, ay mabangong samyo sa Kanya. Hindi natin pwedeng piliin. Sabi niya dito, yung share natin. Amen po. Number 10 naman po, conviction provokes hostile reaction. Ipakita mo yung pagiging Krisyano mo. Dapat makita alam ng mga tao na Krisyano ka, na sumusunod tayo sa Panginoon. Amen po. Number 11, ang sabi niya po dito, spiritual warfare is real. Kung hindi mo isusuot, kung hindi natin isusuot yung baluti o yung armor of God, hindi tayo tatagal sa labanan. Amen po, tayo po mga Krisyano ay nasa labanan at hanggat nabubuhay po tayo, makikipaglaban tayo kay Satanas at sa mga gawa niya. Amen po, tayo po mga Krisyano, kasama sa cause of following Jesus ay yung walang hanggang labanan. Nasa spiritual warfare po tayo at dinisign po tayo ng Panginoon na more than conqueror, higit pa sa mananagumpay. So, lahat po ng battles na ibabato sa atin ni Satanas ay dinisign ng Diyos. Nakahanda yung tagumpay. Amen? Para sa mga Krisyano, para sa mga sumasampalataya, para sa mga sumusunod ng Diyos. So, hindi tayo matatalo. Matatalo lang tayo kapag tumigil ka ng lumaban. Amen po. Number 12, sabi niya po dito, Satan opposes God's work. Amen po. Kapag nagsimula ka ng sumunod sa Diyos, ang sabi po ni Pastor Francis, magsisimula si Satanas na salungatin ka. Maraming mga Krisyano, nagsisimula pa lang po sila sa pananampalataya nila at pagsunod nila sa Panginoon, nadi-discourage na. Kasi maraming mga bagay ang nangyayari sa kanila na hindi maganda. Kailangan po nating maunawaan na sa pagsunod natin sa Diyos, katulad ni Job, iniharap ni Satanas yung mga bagay na makapagpatigil kay Job. Pero sa atin po mga Krisyano, dapat walang sino man, walang anuman na bagay ang makapagpatigil sa atin, sa pananampalataya natin, o sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Ang panghuli naman po ay si Pastor Mulo, shinare po niya sa atin ng pang number 13, holiness confronts cultural sin. Sa mga sumusunod kay Jesus, kailangan nating lumakad at mamuhay sa kabanalan. Alam niyo po, ang pamumuhay sa kabanalan, isa po yung weapon. Isa po itong weapon natin sa gawa ng kaaway. Amen po. Kung napapansin po natin, halimbawa kapag nung unbeliever pa tayo, kapag may kagalit ka, hindi po ba ibabato nung kaaway mo, yung kaaway natin, yung mga pangit sa atin, yung mga mali sa atin. Amen po. At ang pamumuhay sa kabanalan, kaya po tayo tinatawag ng Diyos na mamuhay sa kabanalan ay para magkaroon tayo ng payapang kaisipan at panatag na kalooban. Sa gayon, malabanan natin ang gawa ng kaaway ng walang takot, walang kasamang takot. Amen po. Patuloy nga po na sinabi ni David. Sabi niya, hindi ako natatakot kahit na malaki yung kalaban ko. Bakit? Alam niya na lumalakad siya sa kalooban ng Diyos. Alam niya, nakasama niya ang Panginoon. Amen po. At hindi po tayo masasamahan ng Panginoon kung tayo po ay patuloy na mamumuhay sa kamalian, sa mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos. Ang pang number 14 po, na the cost of following Jesus nobody talks about. Truth challenges false belief system. Ang sabi po ni Pastor Mulo, kailangan nating ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos at makikita natin ang pagbabago. Amen po. Every time na pinipreach natin ang salita ng Diyos,
Maring wala tayong makita physically na pagbabago, pero spiritual, may nangyayari. Amen po. At makikita lang natin ang pagbabago kapag hindi tayo huminto na ipangaral ang salita ng Panginoon. Amen po. Hindi tayo naparito para maging popular. Amen. Di po tayo tinawag na maging artista. Kahit na yung katabi mo ay mukhang artista. Ayan po. Kailangan nating sabihin ang katotohanan. Kailangan maging popular tayo sa pagpipreach ng Word of God. Amen po. Marami po tayong kilala nito, mga vlogger na yung iba, yung po, mga vlogger, may mga kilala tayong mga vlogger, sikat sila sa paggawa ng katatawanan. Amen po, yung pinapasaya nila yung mga viewers nila. Pero ang mga Kristyano po ay tinawag na maging popular para sabihin, hindi tayo magiging popular, kundi si Jesus. Amen po. Kailangan nating sabihin ang katotohanan. Number 15 po, second to the last, faith threatens worldly power, structure. Ang sabi po dito, ang hihingi ng pagsunod natin sa Diyos ay yung pagiging tapat at paninindigan. Tulad po sinabi po ni Pastora Mean, ito pong training, hindi patagalan, kundi patapatan. Amen po. Sa paglilingkod sa Panginoon. At last po, sabi niya dito, the cause of following Jesus nobody talks about. Christians are not of this world. Amen po. Hindi tayo pwedeng makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen. Ang mga tinawag ni Jesus, ang mga disipulo ni Jesus ay walang pangarap patungkol sa mundong ito. Ang pangarap nila ay yung pangarap na nagmumula sa Diyos, pangarap na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Amen po. Christians are not of this world. Yung kaisipan natin, yung ugali natin ay hindi dapat katulad ng mga tao, kaugali ng mga tao sa mundong ito. Amen po, yung pananaw natin, hindi dapat kasing pananaw ng mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos sa mundong ito. Amen po. So, yun lamang po. Dito po si Pastora Ed. Isang pinagpalang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Meron lang po akong i-share po sa bawat isa. Dito po sa aklat po ng John chapter 7, verse 37 hanggang 39. Sabi po niya dito, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na spirito na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na spirito ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Ibig sabihin po dito, sabi niya, kailangan mong mag-seek sa Lord. Amen po. Kailangan mong manampalataya sa Diyos. Kailangan mong isik ang Lord. At sabi nga po niya dito, those who seek Him will find living water. Amen po. At isang way ng pag-seek po sa Lord ay sa pamamagitan ng pananalangin. Alam niyo po, maraming beses na po na sinasabi po sa atin ng ating mga pastor, maging ng Biblia ay sinasabi po sa atin na tayo po ay maging mapanalanginin. Amen po, na tayo ay dapat manalangin. At ngayon po, kakatapos lang po ng training ng mga workers. Amen po. At isa po sa in-emphasize po ng ating pastor na si Pastor Boy po ay ang paano mo mapapataas ang anointing mo. At ang una po na binanggit po doon ng ating pastor ay sabi po niya doon ay sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga po niya doon, mag-pray ka. Mag-pray tayo. Amen po. At sabi po ni Pastor Boy, walang anointed na lingkod na walang prayer. Kaya nga po, kung gusto mong maging anointed dyan sa ministry ipinagkatiwala sa iyo ng Lord, kailangan mong manalangin. Amen po. At ibig sabihin, kung gusto mong tumaas ang anointing mo, sabi nga po niya dito, mag-pray ka.
Amen po, habaan mo ang prayer mo. Amen po, hindi yung kakatangs mo lang saglit, maya-maya, tapos na. Amen po, kundi kailangan magkaroon ng kalidad yung panalangin natin. Amen po, at kagaya nga po muli nito na sinabi po sa atin, kung gusto mo na mapalago or mapataas ang anointing mo, sabi po sa atin ng ating pastor, sabi niya, kailangan mong mag-pray, kailangan mong mag-invest ng time sa pagsik po sa Lord. At isa pa po sa pinag-aralan po natin ng mga workers, sa mga manggagawa po, dito po sa training, ay ang magazine. Amen po. At isa po doon na tinukoy po sa atin, basahin ko po sa inyo dito po sa magazine, ang sariwang langis ng Espiritu Santo ay bumubuhay sa iyong espiritu kapag down o bagsak ka sa bahaging iyon ng iyong buhay, o kapag mapurol o tuyo ang pakiramdam mo sa espiritual, maaaring makaranas ka ng tagtuyot kapag wala ka sa tune sa Diyos. Isang sariwang anointing ng Espiritu ng Diyos ay makakatulong sa iyong bumalik sa tune ng Panginoon. Amen po. Ibig sabihin, tayo po ay kailangang palagi nakatune in sa prayer. Kailangan tayo po palagi ay naka-tune in sa Diyos. Amen po. At ang sabi nga po niya dito, isang sariwang anointing ng Espiritu ng Diyos ay makakatulong sa iyong bumalik sa tune ng Panginoon. Kaya nga po, kagaya ng sinasabi po sa mga teachings po ni Benny Hinn, ang sabi niya doon, sa isang araw pa lang na hindi ka manalangin, mahihirapan na ang spirito mo na kumonek sa Diyos. Amen po. Ibig sabihin, kailangan tayo po ay palagi nakakonek sa Panginoon. Amen po. At sabi po niya dito, sa madaling salita, kailangan nating humarap sa Diyos, tanggapin ang kanyang sariwang langis, tumayo, tapos humayo ng may kagalakan at gawin kung ano ang pinapagawa niya sa atin. Sa simpleng pagsunod sa Kanya, magbibigay sa atin ito ng espiritual na kalakasan at gagawin kanitong malusog upang magawa mo ang Kanyang hangarin para sa kaharian ng Diyos. Ang fresh anointing po, ang anointing na nagmumula sa Panginoon, sabi niya, gagawin ka nitong malakas. Amen po. Gagawin ka nitong matibay. Gagawin ka nitong matatag. Kaya nga, sabi po sa atin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ang sabi po niya doon, kailangan mo pray without ceasing. Ibig sabihin, manalangin ka ng walang patid. Amen po. At alam niyo po, isa pa po dito na sinabi po sa atin, dito po sa magazine. Ayan, sabi po niya dito, panahon na para maunawaan natin na ang bawat araw sa ating mga sundalo ng Diyos ay kailangang tumindig, taglay ang sariwang langis ng Espiritu Santo. Kung wala ang sariwang langis na iyon sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi ka magiging handa sa pinagagawa ng Diyos sa iyo sa mga huling araw na ito. At kapag wala na ang sariwang langis, hindi ka magiging handa kapag bumalik na si Jesus. Kaya nga po, ang sabi din po dito kung pag-aaralan po natin itong magazine, ang sinabi po dito sa mga unang pages po, ang sabi niya, kailangan yung araw-araw na panalangin mo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng umasa dun sa prayer mo lang kahapon. Kailangan mong dagdagan ng prayer sa araw ngayon. Kaya nga po, ulitin ko po, ang sinabi sa 1 Thessalonians 5:17, sabi niya, pray without ceasing, pray every day, manalangin ka araw-araw. At alam niyo po, isa pa pong sinasabi dito, dapat palagi tayo nakatune sa Lord. Sabi nga, if you feel na mahina ka na, malungkot ka, if you feel like quitting, pumunta ka sa source ng strength mo. At sino po ito? Ang ating Panginoon. Amen po. Iyon po ay ang ating Diyos. At ang sabi pa nga po dito, mas madali sa atin na makausap ang Lord kung tayo ay babad sa prayer. Kagaya po nito, tayo po ay nag-prayer and fasting. Amen po. At itinuturo po sa atin ang prayer and fasting para mas maging malinaw na marinig mo
ang plano ng Diyos sa'yo. At every end of the year, tayo po ay nagpa-fasting bago po pumasok ang panibagong taon para mas marinig mo ng malinaw kung ano ang plano at kalooban ng Diyos sa atin para sa susunod na taon. Yung mga hakbang ay sasabihin ng Diyos sa atin kung tayo po ay mananalangin. Kaya nga po ang sabi dito, mas magiging malinaw sa atin ang plano at kalooban ng Diyos kung tayo ay araw-araw na mananalangin at isisik mo palagi ang Diyos. Amen po. Kaya nga, every single day, kumuha tayo ng fresh anointing sa Lord. Ulitin ko po. Yes, mahalaga yung prayer mo kahapon. Amen po. Pero ang sinasabi po dito sa atin ng Biblia, sabi nga po sa Psalms chapter 92, verse 10, ang sabi po niya doon, sabi niya, lagi tayong magkaroon ng fresh anointing, lagi tayong kumuha ng fresh anointing. Amen po. Huwag kang umasa sa prayer mo lang kahapon. Mag-pray ka din ngayon, mag-seek ka sa Lord every day. Ito po ay isang paalala po sa atin ng salita ng Panginoon na mahalaga ang prayer mo sa araw na ito. Amen po. Yes, sige po, sama-sama po tayo na magpuri sa ating Panginoon. Minsan pa po, pagitin natin sa Panginoon sa bawat patak ng lupa. Sa bawat patak ng luha. Sa ating kahinaan. Sa bawat luho at panalangin, di mo ako iniwan. Salamat Diyos, ay laging nariyan. Ika'y nariyan. Saan pa sabihin natin sa Panginoon sa bawat patak ng luha. Sa bawat patak ng luha. Sa aming kahinaan. Sa aming kahinaan. Sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga
sa akin na tunay, o ang alay ko ay pusong basang nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na itinataas namin sa iyo aming senior pastor, Panginoon Lord, si Pastor Boy. Kita mo ang sitwasyon niya, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakakita, Panginoon, ang lahat ng bagay. Dalangin namin na patuloy mo na anointan ng mga labi, ang kamay at ang buhay niya, Panginoon. At marami pa, Panginoon, ang ma-accomplish niya, Panginoon Lord, sa ministry na sa organisasyon na pinagkatiwala mo sa kanya. Lord, bigyan mo siya ng wisdom, Lord, ng knowledge at revelation, Panginoon Lord, sa bawat decision makings na gagawin niya, simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, Panginoon. Nalangin namin na patuloy mong palakasin ang pangangatawan niya, spiritual, ang pangangatawan niya, physical, Panginoon. At patuloy namin sa pangalan ni Jesus na sinusuway kayong mga spirito, kayong mga demonyo na nagpo-cause ng kapahamakan sa buhay ng aming pastor. Ginagapusan namin kayo, minawasak namin ang mga plano niyo sa buhay niya. Ikaw na spirit of infirmity sa buhay niya, ay patuloy namin sinusuway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Lord, nagwiwika kami, Panginoon, ng good health, Panginoon, sa aming pastor. Nabalutan namin siya ng banal na dugo ng Panginoong Jesus at tinutusan namin ng mga libo-libo ang ng Diyos na bantayan siya, ingatan siya araw at gabi, ano man ang gawin niya, saan man siya magpunta, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang source of income ng aming pastor, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, sino man ang mag-iwan, Panginoon, ng ama, ina, mga asawa, ari-arian para sa harian mo, Lord, para sa gawain mo, itatanggap sa buhay na ito ng isang dang iba yung kapalit na pagpapalat sa buhay na darating ang buhay na walang hanggan. Kaya inutusan namin ng mga ministering angels na ihatid kay Pastor Boy ang manifestations ng 100-fold blessings in the mighty name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa mga answered prayers niya, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming pastor. At hindi, tinataas namin sa iyo ang leadership, Lord, sa organization na ito ng Rema. Panginoon, hindi ito simbahan ng tao. Lord, hindi ito gawain ng tao, Panginoon. Ikaw ang nagsimula ng Rema, Panginoon. Kaya magmula sa aming senior pastor, mga board of members, Lord, sa mga district pastors, sa mga pastor, sa mga workers, Panginoon, dalangin namin ang kalakasang nagmumula sa iyo, may pagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon, nagwiwika kami, Panginoon, na ang maghari ay ang kapayapaan nagmumula sa iyo, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, ang magbuklod sa mga lingkod mo, Panginoon. At dalangin namin ang patuloy na Lord, ang revelation mo, Panginoon, Lord, sa leadership, sa kabuuan, Lord, ng organisasyon ng Rema, Panginoon. Lord, anointan mo, Panginoon, ang buhay ng mga leaders namin. Panginoon, pangunahan mo ang mga decision makings nila. Lord, every time na may meeting, Panginoon, manguna ka sa kalagitnaan nila, Panginoon. Lord, every time na may gagawing hakbang, Panginoon, Lord, para sa organisasyon na ito, Panginoon, Lord, i-guide mo sila, ang mga leaders namin ng iyong banal na spirito, Panginoon. Sa gayon, walang room ang pagkakamali, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kaayusan. Lord, nawiwika kami ng kaayusan, Panginoon, ng patuloy na kaayusan, Lord, sa kabuuan ng organisasyon ng Rema. Hindi ng de-declare kami ng spiritual and financial prosperity, Panginoon, ng breakthrough spiritually at financially in the mighty name of Jesus, Panginoon. At Lord,
Salamat, Panginoon. Tinataas din namin sa iyo ang Rema Fields, daily Bible study, Panginoon. Maging ang prayer, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang pumili ng mga tao, Panginoon, ng mga lingkod mo na magpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. At Lord, sa patuloy na pagpili mo sa mga lingkod mo, Panginoon, itago mo sila sa iyong likuran, Panginoon, na makita ay kabanalan mo, makita ay ang maramdaman ay yung kapangyarihan mo, Panginoon, Lord, sa pagtuturo, Panginoon, ang mga salita mo maging tabak, Lord, sa mga makakapakinig, ang mga salita mong ipapahayag sa bawat Bible study sa Rema Fields, Panginoon. Salamat, Lord, ikaw ang mag-glorify, ikaw ang maihayag, maitaas sa pangalan ni Jesus. Ito po ang isang magdalangin sa pangalan ni Jesus. Aming Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, minsan pa nilalapit namin sa iyong bansang Pilipinas. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita na if your people will humble, pray and repent, you will heal the land. Panginoon, Lord, kaisa kami na yung mga lingkod ay nananalangin para sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, kahabagan mo, kaawaan mo ang bansang ito, Panginoon, ang bayang ito, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na kami na yung mga anak, kami na yung mga lingkod ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan, Panginoon, ng bayang ito, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na tingnan mo, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak para sa bayang ito, Panginoon. Lord, nagwiwika kami, O Diyos, ng kagalingan sa bansang Pilipinas, Panginoon. At gayon din sa pangalan ni Jesus, patuloy na sinusuway namin kayo na religious spirit sa bansang ito. False religion ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Nagkikreate ng anumang hindi pagkakasundo sa bansang Pilipinas ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Nagkakalat ng maling doktrina ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Gayon din, anumang dinadala mo sa tanas na sakit at karamdaman sa bansang Pilipinas ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, anumang away, problema, gulo sa bansang ito ay ginagapos namin. Hindi namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. Kayo ng mga rulers of darkness, principalities and powers, wicked spirit in high places, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. The mighty name of Pinuputol namin ang anumang talikalan na inilalagay mo sa bansang ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami, Panginoon, ng manifestation ng himala mo sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ng manifestation ng healing sa bansang Pilipinas, Panginoon. Gayon din, Panginoon, nagpapakawala kami, O Diyos, ng maluwag na pagtanggap ng iyong mga salita sa bansang Pilipinas, O Diyos. Panginoon, hayaan mo na ang iyong mga salita ay lumaganap sa bansang ito, O Diyos. Panginoon, takpan mo ang pandinig ng mga tao sa kasalanan. Panginoon, sa mga maling mga salita. Bagkus, O Diyos, i-open mo ang kanilang mga pandinig sa iyong mga salita, O Diyos. At Lord God, i-open mo ang kanilang mga mata nang makita nila ang himala mo, Panginoon, ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas, O Diyos. Panginoon, ngayon din naman patuloy na itinataas namin sa iyo ang gobyerno ng bansang Pilipinas, Panginoon. O Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang korupsyon sa bansang ito at alam namin na hindi mo ito gusto, Panginoon. At Lord, patuloy na ikaw ang siyang mangialam sa gobyerno ng bansang Pilipinas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, din, patuloy na sinusuway namin, ikaw na nagdadala ng korupsyon, ng anumang pagnanakaw sa gobyerno, ibinawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, bitawan mo ang gobyerno ng bansang ito. Anumang pagnanakaw na itinuturo mo sa mga tao, ibinawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang kaayusan ng gobyerno namin. Patuloy mong alisin ang mga leaders na hindi karapat-dapat sa posisyon sa gobyerno, Panginoon. Bagkus, palitan mo ito ng mga leaders na marunong sumunod at marunong makinig sa iyo, Panginoon. Palitan mo, Panginoon, ang mga corrupt na officials magmula sa national government, Panginoon, hanggang sa local government, Panginoon. Salamat, O Diyos, din, Panginoon.
Ikaw ang siyang umayos ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Panginoon, ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, inilalagay namin ito sa iyong mga kamay, Panginoon. Alam namin na ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Ilagay mo sa mga leaders ng bansang ito ang matinding takot sa iyo, Panginoon. Turuan mo sila at tulungan mo sila, Panginoon, na tumalima sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, nag-e-expect kami, Panginoon, ng changes sa gobyerno ng bansang Pilipinas, Panginoon. Ayusin mo, Panginoon, ang bansang ito, ang gobyerno ng bansang Pilipinas, Panginoon. Ngayon din naman, Panginoon, patuloy na itinataas namin sa iyo ang church planting, Panginoon, ng Rema Evangelistic Church International, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na dalangin namin na mangyari ang kalooban mo, mapatayuan ng mga praying churches, ang mga lugar na pinili mo, Panginoon. At Lord, ikaw ang siyang mag-finance, mag-provide ng lahat ng pangangailangan sa church planting, Panginoon. Sa mga under construction na churches, Panginoon, dito sa Pilipinas, maging sa abroad, O Diyos. Lord, palawakin mo, palaganapin mo pang yung mga salita, palawakin mo pa ang iyong nasasakupan sa bansang ito, Panginoon. At Lord God, patuloy na ihatid mo ang panyapak ng iyong mga lingkod doon sa tamang praying churches, sa mga areas, sa mga lugar, Panginoon, na pinili mo para tayuan ng simbahan ng Rema, Panginoon. At Lord God, gayon din salamat sa mga manggagawa, Panginoon, na madadagdag at hahawak, Panginoon, ng mga simbahang ito, O Diyos, mga tao na magko-commit sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ngayon din, Panginoon, patuloy na itinataas namin sa iyo ang prayer request ng bawat isa sa amin. Sa mga prayer request na banggitin ng aming mga labi, sa mga prayer request na nakasulat sa mga papel, o mga prayer request na nakasulat sa aming puso. Panginoon, dalangin namin ang katugunan ng lahat ng mga prayer request namin na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, alam namin na sinabi mo sa iyong salita na ibibigay mo ang desire ng heart namin according, Panginoon, doon sa kung ito ay naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. At Lord, salamat sa katugunan ng prayer request ng bawat isa, Panginoon. Ito man ay kagalingan, ito man ay kasaganahan, ito man ay kaayusan, Panginoon. Kiniklaim na namin na ang lahat ng ito ay naipagkaloob mo na, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, minsan pa, magpuri po tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, awitin ko man lahat ng awit sa mundo.
Lord, amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon. So, salamat. Ngayon pa lang, sa pananampalataya, tinatanggap namin ang lahat ng katugunan, kasagutan sa lahat ng ipinanalangin namin at patuloy namin ipinagkakatiwala ito sa iyong trono, Panginoon. Pusa namin ang mga ministering angels na humayo at dalhin ang bawat katugunan at kasagutan sa mga bagay na pinanalangin namin. Salamat, Panginoon. Patuloy kang purihin, patuloy kang dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Bless po sa bawat isa.